Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Handa na ba ang lahat sa ating bagong aralin? Kung ganon, simulan na natin. Bago tayo dumako sa ating kwento, alamin muna natin ang mga salitang makikita o mapapakinggan natin sa ating kwento. Ang unang salita ay pagliliwaliw. Ano-ano ang mga makikita ninyo sa larawan? Tama! Ginagawa nyo rin ba ang mga nasa larawan? Ang tawag dyan ay pagliliwaliw. Ito ay isang uri ng gawain ng pagpapahinga mula sa trabaho. Ito ay maaaring pamamasyal, paglalaro, pag-eehersisyo, o nagpapalipas oras lamang. Ang susunod na salita ay hardinero. Sino sa inyo ang nakakaalam ng salitang hardinero? Narito ang larawan ng mga hardinero. Kayo ba ay nakakita na ng mga hardinero? Ano kaya ang kanilang ginagawa? Mahusay! Sila ang mga taong nag-aalaga ng mga halaman o pananim. Ang ating susunod na salita naman ay punla. Ano kaya ang kahulugan ng salitang punla? Ano ang nakikita nyo sa larawan, mga bata? Tama! Ito ay bagong tubong halaman na hindi pa naililipat sa palagiang taniman. Ang susunod na salita ay ang paglilibot. Kadalasan natin itong naririnig, mga bata. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Batay sa larawan, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang paglilibot? Ginagawa nyo rin ba ang maglibot? Tama, ito ay paglalakbay, pamamasyal, o paglilibang habang naglalakad. At ang ating panghuling salita ay tipaklong. Mga bata, nakakita na ba kayo ng tipaklong? Saan kadalasan itong nakikita? Magaling! Ang tipaklong ay mga kulisap na kumakain ng mga halaman o bahagi ng halaman. Ngayong panahon ng pandemya, natuto ang karamihan sa atin na magtanim. Ano-ano kaya ang mga tanim na halaman ng inyong nanay o mga kasama sa bahay? Sa kwentong ating babasahin, ano-ano kaya ang mga bagay na ginawa ni Peles sa bawat araw sa buong linggo? Mga bata, handa na ba kayong makinig sa aking maikling kwento ngayong araw? Halina at samahan natin ang ating bida sa pagtatanim ng kamatis. Ano ang nakikita mo sa pabalat ng aklat? Tama! Mayroong kamatis. Ano pa bukod sa kamatis? Magaling! Mayroon ding tipaklong. Sa iyong palagay, ang kwentong ito ay tungkol saan? Mahusay! Maaari mo bang basahin ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang kamatis ni Peles. Ito ay isinulat ni Virgilio S. Almario at iginuhit naman ni Renato Gamos. Mga bata, makinig ng mabuti sa ating kwentong babasahin para masagot ninyo ang mga tanong ko sa inyo mamaya.
ang kamatis ni Peles. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong paglilibot kahit walang makain. Kaya naisip niyang magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim ng halaman. Ang ganda naman ng mga tanim mo, bati niya kay Hugo. Ano ba ang iyong sikreto? Mga bata, sa inyong palagay, ano nga ba ang sikreto ni Hugong Langgam sa maganda niyang tanim? Alamin natin. Wala akong sikreto, sabi ni Hugo, kundi sipag, tiyaga at konting banat ng buto. Ganoon lang? Tanong ni Peles. At nanghingi siya ng buto ng kamatis para masubukan naman ang maghahalaman at bilang pagbabagong buhay. Linggo noon, at kahit na linggo, di nagbulakbol ang bagong hardinero. Linggo noon, at kahit linggo, pagbubungkal at pagtatanim ang inasikaso. At sa gabing iyon, di makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes, maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalaw ang kamatisan niya. Mga bata, ano kaya ang nakita ni Peles sa kanyang mga tanim na kamatis? Tignan natin. Pero anong lungkot? Sa lupang malambot, wala ni isang sumupling na sungot. Halos maiyak siyang nagsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo. At nagsabing, "Huwag kang apurado, talagang ang magtanim ng kamatis ay hindi biro." Konting dilig pa at tiyak na tanim mo'y tutubo. Martes, matapos magdilig si Peles, maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Ano-ano kaya ang ginawa ni Hugo para lumaki ang kanyang tanim na kamatis? Alamin natin. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para raw hindi matakot sa dilim ang mga punla. Miyerkules, matapos magbudbud ng pataba, inimbita ni Peles ang kabarkadang mga palaka. At kahit umuulan, maghapon silang umawit para raw sumigla ang mga punlang kamatis. Huwebes,
Matapos magbunot ng tumubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para raw hindi malungkot ang mga punla. Biyernes, matapos magdilig at magdamo ni Peles, maghapon uli siyang tumula, sumayaw, umawit, naglagay pa siya ng kumot na pantabing para raw di mainitan ang kanyang tanim. Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita niya ang tumubong mga kamatis. Ilang araw pa ang lumipas, ito ay lumaki at namulaklak. Kahit uubo-ubo, masaya niya pa ring tinignan ang mga lumalaking bunga ng kamatis. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Alamin nga natin kung naintindihan ninyo ang aking binasa. Narito ang aking mga katanungan. Una, sino ang bida sa ating kwento? Tama. Ikalawa, ano ang ginawa niya maghapon? Magaling! Ikatlo, tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Mahusay! Ikaapat, paano ba natin dapat gamitin ang ating oras? Tumpak! Mga bata, meron akong inihandang gawain para sa inyo. Ito ay tatawagin nating ang aking pangarap. Sa unang larawan ng kamatis, isulat ang iyong pangarap o nais maging sa iyong paglaki. Sa ikalawang larawan naman, isulat ang mga dapat gawin upang matupad ang iyong pangarap. Ito ay inyong gagawin at isusulat sa inyong mga kwaderno. Narito ang halimbawa ng ating gawain. Ang aking pangarap. Pangarap kong maging isang guro. Matutupad ko ito kung ako ay magiging masipag. At dito nagtatapos ang ating masayang talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!